Alam nyo ba na ang 50 pesos allowance ng mga college student ay kasya na daw sa isang linggo? Curious lang yun ko ba? Curious lang yun ko. Wala ko'y kwarta. So eto na naman mga ka-netizens, may bagong kinagagalitan at nagpasiklab ng damdamin ng mga low info at boplax na Pinoy netizens across social media. At dahil ito sa isang Facebook post ng page na to na tila nagsasabing si DTI Secretary Cristina Roque, although her name is not mentioned in this post. Pero makikita ang kanyang picture na ini-interview siya at may background pa ng mga students sa photo, ay nag-issue ng statement na ito. Ang nagpagalit sa mga mangmang at super gullible na netizens ay ang caption na ito. Ayon daw sa DTI o Department of Trade and Industry, ang 50 piso allowance sa mga college student ay kasya na for 1 week. Syempre, ang mga usual suspects na bobo at mahina sa reading comprehension at hindi nakakaintindi ng English, sumabog na naman. Come on, man. At sino tong mga usual suspects na to? Ang mga low info voter na DDS at mga bisakult. Yes, lagi na lang bisakult. Take note, I said bisakult, not bisakol, meaning kulto ni Digong yung Bisaya. Now, eto naman yung mga nagngangaawang content creators kuno sa TikTok. Hoy, naunsa ka bayot? Naunsa ka? 50 allowance sa college for 1 week? Nabuang na ka? Mura maguro kang naigilok do bayot. Unsa pagtuon ni mo, day? Ha? Nganing balik mi sa generation nga katong kupong-kupong pa nga makaingon ka nga ang pamalitonon kay tagpiso ra? Ha? Nakakagilok to bayot? Naunsa naman yung tawon mo? Uy, wa naman ka na maupang una-una diya. Na kinulang talaga sa iodized salt noong bata sila. Ito ay ayon kay Cristina Roque, hindi ko lang kung si Cristina Roque to, at ayon do sa interview na 50 pesos daw ang allowance ay kasya na daw for 1 week. Ano ka na sa 1987? Ginagago tayo, be. 50 pesos? Ano ka? Nabuhay ka nung mga Kastila pa? Na pwede yung 50 pesos mo allowance for 1 week? Diyos ko ba ding? Bakla ka. Ano ka? Hindi nga kasya yung pamasahe pa lang yan. Balikan, eksakto yan, oo. Pero, paano yung pangkain? Bato kakainin namin? Aba. At again, take note, lahat ata sila ay bisakult. Curious lang yun ko. Kanang ginapang istorya sa sekretary sa DTI, baka balo baka na iyang mga kauban no kanang mga head nila sa DTI sa iyang mga statement ba. Kabalupod, wa pa'y nakadukulan na sa iyahan no kanang makaingon nga, huy undangin na uy kidili natin wala gyud may nagaingan. Mura man ni siya, tag-asa man din ni siya, uy. So we suggest na ang DTI, DSWD, DOH at other concerned agencies and departments ay mag-provide ng supply ng iodized salt at pampatalino sa kung saan man yung region na yan. Wala ko'y kwarta. Wala ko'y kwarta. Ko'y kwarta. Empty lang. Lalong-lalo na sa Davao na feeling nila nasa South Korea na daw o Singapore ayon sa ilang post ng mga diehard kulto ni Digongyo online. Kapal talaga ng fezlak nila. Sana naman eh. Buhon man sa tanig. Sa 50 pesos na allowance sa mga college student? Wala mo kayo mikan anay. Sana naman ni good. Wala naman ni ayo. Ha? Nabuang naman kayo tagbinadjita yaning pila ra atong baon. Pila? 100 sa usa ka adlaw. 50 pesos allowance sa usa ka semana taon. Pero in fairness naman sa post na to, may label siyang satire simula pa. We checked its edit history at na-post ito 2 days ago at nandun nga yung satire label sa mismong text post. But then, yesterday, nag-add ang poster ng disclaimer saying, "This post is satire. It's made for humor and commentary, not to mislead or spread false information." Siguro dahil may nag-advise at kinabahan kasi nag-viral na. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. As of this posting, the post got over 102,000 reactions, 147,000 shares, at nearly 12,000 comments, which means viral na nga. Pero ang dami pa ring tanga at naniwala sa comment section, proving that we have a mal-education problem as a nation at may poor reading comprehension ang karamihan sa mga Pinoy. FBI, open up!
So, we asked, may pananagutan ba ang Facebook page o ang nag-post? Based on our research, medyo malabo na legally actionable ito laban sa page owner dahil may satire label disclaimer siya which provides strong defense against cyber libel or misinformation charges. However, if it causes provable harm, kagaya ng public alarm or reputational damage to DTI, the owner could face civil suits or administrative complaints. Those reposting without tags, meaning treating it as fact, risk higher exposure. No reports of complaints yet, but DTI could pursue if it escalates. Ibig sabihin, yung mga nag-repost or gumawa ng reaction video as if factual siya na mga DDS Bisacolt siguro, sila ang mas delikado sa batas. Kaya ingat-ingat talaga sa pagre-report, pag-share ng fake o satire news, at paggawa ng mali-maling commentary ukol sa mga satire news as if factual o real news talaga sila.